Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy New Year po! Inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo at makiisa sa ating prayer song. Pero bago po ang lahat, may gusto lang po kong i-share. Sabi po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 119, talata 68. Kay buti mo, O Yahweh, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Hallelujah. Kaya ngayong umaga mga kapatid, nararapat lamang po na pasalamatan, papurihan at dakilain natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya kasi ang Panginoon po ay hindi nahihiyang ipakita kung gaano niya tayo kamahal. Sama-sama po tayong umawit. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Sama-sama po tayong umawit. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Come on, church, pinupuri. Pupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago.
For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. O aming Ama na tapat magpakailanman, purihin ka, purihin ka. Banal, banal, banal ang iyong pangalan. Biyaya niyo sa amin ay umaapaw. Ikaw ay hindi nagbabago. Pag-ibig mo sa amin ay hindi nagmamaliw. Minahal ninyo kami mula pa noong una. Salamat po sa inyong mahabang pagtitiis sa amin, sa biyaya at sa habag, na kahit kayo ay aming binibigyan ng bigat at sakit sa damdamin sa tuwina, patuloy pa rin kayo sa pagmamahal sa amin. Turuan niyo po kaming mamuhay ayon sa katotohanan dahil kayo ang aming takapagligtas at inaasahan. Search our hearts, O Lord. By your Holy Spirit, ipaalam po ninyo sa amin ang mga dapat naming talikdan at isuko sa inyong paanan. Ipakita niyo po sa amin, hindi lamang kung ano, kundi papaano kami susunod sa inyong kalooban. Nawa ay magawa namin ang layunin ninyo sa buhay namin. Baguhin niyo po kami upang maging kawangis na namin si Kristo. Patuloy po kaming umaasa na isasama ninyo kami kung saan kayo kumikilos. Baguhin po ninyo ang aming mga pag-iisip ayon sa kalooban ninyo. Ipasilip po ninyo sa amin ang espiritual na paningin, ang langit na aming inaasahan, kung saan kayo'y aming makakapiling sa buhay na walang hanggan. At alam namin na aming mapanghahawakan na kami ay may inaasahang mana sa langit, O Lord. Mana na walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas kailanman. Mansyon na inyong inihahanda na para sa amin. Because you who promise is faithful and your word is true. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po sa Panginoon. Ngayong umaga, ang lahat ng mga may mamanahin mula sa Panginoon ay pumalakpak na malakas in anticipation of all good things that come from the heaven, from the Lord. Salamat sa Panginoon. Whew, thank you, Lord. At atin pong i-welcome po ang bawat isa na naririto with the love of the Lord, with the warmth of the love of God. Welcome, welcome. Happy New Year po sa hindi pa nagbabatian. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Welcome, welcome po lahat. Welcome, Brother Atong. Welcome home ulit. Ate po, welcome po ating kapatid. Siya po ay, tayo po ay kanyang binisita. Hindi niya matiis na tayo hindi bisitahin. So, salamat sa Panginoon. Ngayong umaga, this is the first Sunday of the year 2026. Minawantak mo, 2026 na. Thank you, Lord. At palapit ng palapit.
palapit ng palapit ang muling pagdating ng Panginoon. Tama po ba? Tama bang sabihin yon? Yes. Yun lamang isa sa mga tiyak na mangyayari sa atin. Amen. So, bago ko po kayo umupo, muli po purihin po natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for the past 2025, for your faithfulness, for your goodness, your mercies, they never end. They are new every morning. Sige po tayo po lahat ay makaupo na. And, for this month of January and February, amin pong napagkasunduan. Well, ito pong sa ating pong pastoral staff na ating pong tingnan yung pong ating magiging destinasyon. Okay? So, meron po tayong, ito pong ating magiging theme for January and February. Ito po ay ang tungkol po sa langit, heaven. Of course, when we talk about heaven, we also talk about hell. Dahil yung mga hindi mapupunta sa heaven, isa lamang naman pong iba pang alternative. It's going to be hell. So there are many questions, a lot of questions that we're going to ask. Alam ko po, about 2 Sundays ago, napag-usapan po natin ito. Ito po ang isa sa mga pinaniniwalaan, tinatayuan, at sinusunod ng TCFC ng mga katotohanan. So for January and February, we are going to take up a topic of heaven and also hell. And gusto ko pong tingnan po ito from the standpoint of our destination. Sabihin nga po natin lahat, destination. Meron po tayong pupuntahan. Meron tayong destinasyon. Itong lupang ito ay hindi ito ang permanente nating tahanan. Amen po ba yan? Sabihin nga ninyo sa inyong katabi, kapatid, meron tayong final destination. Okay? We've been talking about pagpapatawad ng Diyos in justification. Pag ikay nakipag-isa kay Kristo, now you're justified at ikay tinuturing na wala ka ng kasalanan. Tama na ang iyong standing o ang iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi na ituturing ang iyong mga kasalanan laban sa iyo. Sapagkat yan ay lahat ay inako na ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Now, natin in our journey, tayo ngayon ay lumalakad na sa katuwiran ng Diyos in sanctification or yung pagpapatuloy natin na tayo araw-araw nililinis, kasama natin ang Diyos, tayo ay kanyang inihahanda. Saan? Sa kanyang mga tahanan, well, sabi niya, mga tahanan ng kanyang ama, na ngayon ay kanyang ipinaghahanda. Sabi niya, kung hindi totoo yun, hindi ko sasabihin sa inyo. Pero totoo yun. Kaya, I'm telling this to you, sabi niya sa mga alagad. Huwag baga kayong magkaroon ng mga sakit sa puso. Hindi naman po talaga sakit sa puso. Let not your hearts be troubled. So, huwag kayong magkaroon ng heart trouble. Ibig sabihin, huwag kayong kabahan. Huwag baga kayong ma-despair, huwag kayong magkaroon ng anxiety, huwag kayong magkaroon ng depression, huwag kayong ma-stress. Hanggang ngayon, yung mensahe ngayon ay umaalingaw-ngaw at tuloy-tuloy ang malakas na tinig ng Panginoong Hesus. Let not your hearts be troubled. Dahil doon sa bahay ng aking ama, doon sa lugar na yon, ay maraming mga silid. In some other translations, sabi po doon may mansions. So hindi siya maliit, hindi maganda. Sabi niya, kung hindi totoo yun, hindi ko sinabi sa inyo. Pero totoo, kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon, sabi niya, 2,000 years ago, ako'y aalis. Huwag kayong kabahan. At yung pupuntahan ko doon, ako ay maghahanda ng mga tahanan para sa inyo. It's so personal. I would like to believe na that's a personal dwelling place. Hindi siya isang buong gym, tapos doon na lang kayo lahat. Para bang TCFC o copy-paste. Ito, ganyan. Itong buo, doon kayo lahat. No, hindi. Each one of all the followers of Christ
ay merong isang tahanan. Signature bawat isa. So sabi niya, pag yun ay natapos na, then, saka ako ngayon babalik, kukunin ko kayo para sa akin so that upang kung saan ako naroon, ay doroon din kayo. Amen. That's something that we look forward to. Sa kalagitnaan ng maraming mga kaguluhan, problema, marami tayong mga prayer request. Ang laman ng mga prayer request, every Monday, ito po binabasa ko yung mga prayer request. Minsan mahaba ang ating prayer requests. Sari-sari, may mga sakit, may mga nag-a-apply ng trabaho, merong mga problema sa loob ng bahay, merong humihingi ng spiritual strength mula sa Panginoon. At sari-sari pang iba pang mga physical and even mental, medical issues na ating itinataas sa Panginoon. At sabi naman po sa atin ng Panginoon na through Paul, sabi niya, huwag baga kayo mabalisa sa kahit ano po mga bagay. Inyong bagang itaas sa Panginoon ang lahat ng inyong panalangin nang may pagpapasalamat sa inyong puso. At instantly, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng sino man ang siyang babalot, tatakip at yayakap sa inyo. The peace of God which passes all understanding ay babantayan ng inyong puso. So, tuwing tayo magpe-pray, when we make a prayer request to God, instantly may kapayapaan na ibibigay niya sa atin. It's an answered prayer immediately. So ngayon, meron tayong mga prayer requests. But then, doon sa tahanan na hinahanda ngayon ng Panginoong Yesus, wala nang prayer request. Kasi ang hope na naririto, doon realidad na. Ang ating inaasahan dito, ay hindi natin naasahan doon sapagkat doon, ito na yun, ito na realidad na. But until then, we remain faithful in that hope. Itong hope na ito, itong pag-asang ito'y hindi lamang sa atin ngayon. Ito'y nung araw pa, panahon pa ni na Abraham, ipinangako na ng Diyos. Actually, from the start of Genesis chapter 3, nung nagkaroon ng kasalanan si Eva at si Adan, meron ng ginawa ang Panginoon. Ang sabi ng Diyos, mula ngayon, ikaw ay akin ang nakikita na ang iyong anak, sabi niya si serpente, yuyurakan ng iyong ulo. Bagamat iyong kakagatin ng kanyang sakong, pero ang iyong ulo ay kanyang wawasakin. There was an immediate plan of redemption of man. So mula noon, hanggang ngayon, ito pa rin yung plano ng Diyos. As we walk in the hope of glorification. So kung naalala po ninyo, yung ating pinag-aaralan for the past few months, we are justified through Christ. Now, we walk in the Holy Spirit in His righteousness, in His holiness, and then therefore, pagkatapos po noon, ay meron pong glorification in Christ. Finality of glorification. Sa ngayon po ay pag-asa lang. Pag-asa pa lang. Babaguhin ko yung tono ko. Mali po. Pag-asa po. I do not want to downgrade that, but in terms of comparison from the glory na ating tatanggapin at yung ating dinadaanan ngayon, napakalayo. Pero lahat ng mga nananatili sa Panginoong Jesus, kay Kristo, sa kanyang mga salita, ay may inaasahan na kalwalhatian. At ito po ang ating pag-aaralan, ating tatanungin, hanapin natin ang mga sagot sa mga susunod na mga linggo dito po sa ating mga worship services. Amen po ba? Okay po ba yun? Naalala ko, and I want to make this an example, about 1 month ago, kami po'y magbabakasyon. Dumating po rito ang aking anak, ang pong panganay kong anak, galing po sa Australia, si Kat. At napagkasunduan na kami po ay mag-staycation. So saan po ba pumunta dapat sa pinakamagandang destinasyon dito? This part of Rizal? So tinignan namin. Sabi, maganda raw doon sa Casa Romero. Ayan. Oh. Kaya kung hindi po nyo nakikita ito sa Facebook, pakitype. Like and subscribe ba tawag doon? Okay.
Para ako stakeholder dito. Baka naman. Okay. Sabi po dito kasi po ito totoo nangyari. Okay? So, tiningnan muna namin, baka kung saan tayo pupunta rito. So, tiningnan ko muna, aking sinearch. So, tiningnan ko kung maganda ba ang kanyang mga amenities. Okay, check, nakita ko ba maganda? May swimming pool, may mga bahay. Malinis ba? Siyempre, yun ang mga review dyan. Pag magsa-staycation ka sa mga hotel, resort, check, malinis. Tinignan ko yung mga review. Uy, ganun nga daw. Konti pa lang ang mga review, pero nakita ko, uy, maganda nga. Doon sa mga pictures, Kasi ilan po ba yung pictures? Marami na mga pictures. Then, sinek ko, yung swimming pool. Nakita ko, meron nga. Uy, check. Kasi yung aking mga apo, mahihilig mag-swimming pool yan. Hanggang sa umitim na, hindi ko na makita. Maputi na lang, umitim sa sobrang aking apo. Maitim, ang maputi na lamang sa kanya itong talukap. Dahil hindi naaarawan. Na sobrang babad sa araw. So check. Mababait ba mga may-ari? Ay. Double check. Yung po bang ang mga iba pang mga added na mga features? Sabi, pwede raw magpaluto. Uy, check. Dahil sa bahay, palagi kami nagluluto. Ayan eh. Ayoko nung pag nagbabakasyon, mas maganda, wag na lang. Kasi bakasyon nga, di ba? Pero meron iba kasi, gusto mo nagluluto. Hindi po ako kasama doon. Ako nandoon sa bakasyon, gusto ko, gigising ako, kakain na lang. Check! Ang sabi, oy Kuya Boy, pwede daw magpaluto dyan, pwede, at kung wala kayong dala dyan, pwede merong mga tindahan dyan, o pwede kayo mag-request, pwede may mamamalengke, at i-request nyo kung ano yung gusto nyo luto. Uy, triple check! Okay? And then, tinignan ko din pati yung kung meron bang wifi. Kami po pwede kami mabuhay na walang wifi. May mga sumunod na henerasyon, hindi po pwede. Wifi is life eh. Para bang pag wala kang, hindi ka na-connect, para bang kulang ang buhay. Check! May mimili ka pa. 5G ba? 4G? Kung anong gusto mo. So check. Tinignan ko yung review ng iba. Yung iba rito, ako na nag-review. Okay, doon, great destination, realistic expectations within reach, right? Exciting journey. Kasi tinignan ko din, paano pumunta doon? Tinignan ko yung mapa, tinignan ko sa Google Maps. Maraming mga dadaanan na maganda. Habang papunta ka doon, nasa kanan mo yung Laguna Lake. So, pag nabobore ka, natitingin ka lang sa kanan, uy, ang ganda. Kita mo, pati Mount Makiling, Talim Island, yung Laguna Lake. At ang maganda doon, walang mga palaisdaan, kaya yung dagat, patag na patag. So, worth the trip. Sa iba, pag meron pa ako ibang pinupuntahan, meron bang mga banyo along the way? Pag sa iba, dito naman hindi naman ako aabuti sa tagal. Ibig sabihin, malapit. So, yun yung mga tinitingnan ko tuwing merong pupuntahan. Titingnan mo muna sa Waze o sa Google Maps, pupuntahan mo yung IG o Facebook, titingnan mo kung ano yung mga review, kung ano meron doon, kung anong yung aasahan. Meron ka pang ibang mga dapat pang malaman bukod sa nakita mo lamang doon. Kailangan mong tingnan din ang reviews. Anong sinasabi nila tungkol dito? Mga kapatid, for the next 2 months, yung ating final destination after this sanctification, after we walk with the Holy Spirit dito, habang tayo nabubuhay sa banal na Espiritu, nakasama natin siya, we are going to take a look at our final destination. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Walang iba, kundi yung may-ari ng langit. Amen? Tama ba yun? Siya ang ating titingnan at ang may-ari niyan, walang iba, kundi ang Diyos. Marami tayong mga iba't ibang konsepto tungkol sa langit.
Marami tayong mga narinig, marami tayong natutunan, marami tayong nakabaon na sa ating isipan. Pero ating titingnan sa liwanag ng salita ng Diyos. Maging sa salita mismo ng Panginoong Jesus. Because He talked about the kingdom of heaven maraming beses. Tuwing siya'y magbubukas ng bibig, karamihan ang kanyang sasabihin, ganito ang kaharian ng langit. Ganito ang kaharian ng Diyos. This is like the kingdom of God. Then He goes on doon sa mga talinhaga. At ito po yung ating mga tatanungin na gusto po natin sagutin. Sana, partially, this morning. Alam mo ba ang iyong pupuntahan? Sa iyong paglakad, sa iyong pananampalataya, alam mo ba ang iyong pupuntahan? O ang iyong bang iniisip ay dito lamang sa lupa? Alam mo ba? Alam mo rin ba kung anong meron doon sa langit? Alam mo ba kung anong iyong pwedeng asahan sa kaharian ng langit? Na-search mo na ba ang daan papunta doon? Nasigurado mo na hindi ka maliligaw? Nandoon ka ba sa tamang highway? Baka ikay papuntang Hala-Hala, papuntang Casa Romero, ikay napuntang Bugarin. Kasi pagdating sa Halay-Hayin, meron po doon paghihiwalay ng kali. Doon po sa may 7-Eleven. Pag maniligaw, doon kayo sa bandang kanan, pagdediretso. In the same manner, the same question is, alam mo ba kung ano ang daan papunta sa iyong destinasyon? O gumawa ka ng sarili mo haka-haka? Very important question. Dahil pag ikay naligaw, tapos na, wala nang saulian. Wala nang balikan. Wala nang, wait lang po, pwede mo bang rewind? Wala na. Kapag sa oras ng iyong kamatayan o sa pagbalik ng Panginoong Yesus sa ikalawang pagkakataon, that's it. That's with finality. So we'll go back from the time of the prophets. Ito ba ay ngayon lamang? No. Ito'y matagal nang sinasabi sa luma pang tipan. Meron ng vision, meron ng mga pangitain, meron na itinuturo ang salita ng Diyos tungkol sa pag-asa ng buhay na walang hanggan at yung destinasyon ng buhay na walang hanggan. Heaven or visions of hope ay ito'y pinangako na sa mga propeta. And hell, also vision of doom, is also articulated. Hindi ito itinago. Hindi upang takutin ang mga tao, kundi upang makita mo ang iyong dalawang option na iyong pupuntahan. Sa pupunta, kaliwa ba o kanan? Kaliwa, pupunta sa impyerno, o kanan, pupunta ka sa langit. At importanteng alam mo kung saan pupunta at ano ang daan. At ito po ang pinakita ng Panginoon. And we're going to read some scriptures. Meron ko yung Bible. I want you to take a look at your Bible. Markahan po ninyo upang malaman ninyo kung ano po ang inyong mga bagay na tungkol sa inyong pupuntahan. That is if you're interested. Kung hindi ka interesado sa inyong pupuntahan, then there's something wrong. There's no excitement. Because this is the Holy Spirit that gives you that hope and the joy of things to come. Sabi po yun sa Hebrews. So tingnan po natin ito sa Daniel chapter 7. One of the prophets of the Old Testament talks about the coming of the Son of Man and heaven's kingdom. Sabi po sa Daniel chapter 7 verse 13 onwards. Tayo po lahat tumayo. Sabi po sa Daniel chapter 7, ito po sa lumang tipan, the visions of the Son of Man. Pagkatapos nakita ko ang parang anak ng tao na pinaliligiran ng ulap, lumapit siya sa Diyos na buhay magpakailanman or the Ancient of Days. Pinaralangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari at naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makapagbabagsak ng kaharian niya. Daniel chapter 7, we pause at this time, talks about a coming kingdom na ang paghahari nun ay walang po pwedeng magpabagsak. It's a perfect kingdom. Walang mantsa ng kahit anong corruption, walang mantsa ng kahit anong kasamaan, kadiliman,
it's a perfect government. So what can we expect from this vision of Daniel? There is a government that's coming na walang kapintasan, na perfect government. Sabi ng ibang mga taxpayer na nakikita nila kung saan pumupunta yung kanilang mga buwis ay salamat. Sa wakas, there's a perfect government. Yes, there is. So ito po, sabi po rito sa verse 13 and going on, verse 27, at pagkatapos ay ibibigay sa banal na mga mamamayan ng kataas-taasang Diyos, ang pamamahala at kapangyarihan sa mga kaharian ng mundo, ng buong mundo, kaya maghahari sila magpakailanman at ang lahat ng kaharian ay magpapasakop sa kanila. Stop right there. There is a coming kingdom. Heaven is not going to be boring. Meron po isang pastor na theologian actually siya, scholar. Nag-graduate siya sa Bible school. Sabi na nakaka-depress kasi ayaw ko masyadong pag-uusapan ng langit dahil ang alam ko mangyayari lamang sa langit ay ito'y boring. Ako po lamang ako sa ulap, ako'y gigita-gitara at wala akong ginagawa kundi kumanta-kanta doon sa ibabaw ng ulap. Wrong. Sabi dito, may gawain. There's not going to be a boring day in heaven dahil ang sabi dito, maghahari ang lahat ng mga anak ng Diyos. In a perfect government, you will rule kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus dito. Amen? So meron tayong gagawin. Kung ikaw ay anak at mamamayan ng kataas-taasan Diyos. Kaya maghahari sila magpakailanman at ang lahat ng kaharian ay magpapasakop sa kanila. Walang kokontra. Verse 13, I was watching in the night visions and behold one like the Son of Man, ito po sa English, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days and they brought him near before him. To him was given dominion and glory and a kingdom. All peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Micah chapter 4 verse 7, ito po yung promise sa Israel on its future kingdom. Titingnan natin, ano ba ang papel natin dito bilang tayo naman ay hindi Israel, but we are Christians. We are one with Christ. Ang mga natira sa kanila ay gagawin ko makapangyarihang bansa at mula sa araw na iyon ay maghahari ang Panginoon sa kanila sa bundok ng Zion magpakailanman. I will make the lame a remnant and the outcast a strong nation. So the Lord will reign over them in Mount Zion from now on even forever. Now Genesis sa kay Abraham naman sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 10. Ito rin po yung isa sa mga pangitain o inihula tungkol sa darating na kaharian. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. By faith, he dwelt in the land of promise as in a foreign country in dwelling tents. Sa mga tents lang, in a temporary dwelling with Isaac and Jacob and the heirs with him of the same promise. And in verse 10, it says here, for he waited for the city. Merong syudad na kanyang ipinakita sa kanya, which has foundations, whose builder and maker is God. Salamat sa inyo, Panginoon, sa mga salitang ito. May mga katanungan kami. Meron kaming hindi namin alam kung anong dapat namin itanong, Panginoon. Ito po ay paglinawin po ninyo sa amin. Maaaring hindi masagot ang lahat ng aming tanong, pero yung pong pag-asa sa aming mga puso ay inyong pukawin, buhayin, at paliwanagin sa magitan ng banal na Espiritu sa kanyang mga salita. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So ito pa yung niula sa atin. According to Micah, according to Daniel, there is a kingdom that needs to be managed. That needs to be ruled. Sabi po ng Panginoong Hesus, ang lahat ng nasa Kanya, kayo ay magkahari. Sabi na, hindi ba ninyo alam?
kayo nag-aaway. At hindi kayo, kayo nag-aaway-away, nag-aasuntuhan kayo. You go to court, kayo ay nagkakaroon pa kayo ng mga kaso sa isa't isa. Hindi ba ninyo alam, sabi sa salita ng Diyos, na kayo mismo, kayo ay maghahari at kayo mismo ang siyang hahatol, hindi lamang sa dito sa mundong ito, kayo hahatol sa mga anghel. Kasama kayong hahatol. Di nyo rin ba alam, kayo ay hahatol sa mga bansa. Kasama rin ang mga nananampalataya sa Panginoon. So heaven is not going to be boring. There is government, there is work, and there is perfection in government and in work. Hindi lamang tayo basta nandoon nagpe-praise and worship. Hindi po ganun lamang yun. Although 24/7, tuloy-tuloy ang pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat when you give glory to God, tuwing binibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos, ang lahat ay tumatanggap naman ng kagalakan. It's an automatic exchange when you give glory. Dito pa lamang. When you give glory, binibigay mo ang kaluwalhatian sa Diyos, tumatanggap ka ng kagalakan at kapayapaan. Ngayon dito, isang pasilip lamang yun. But in heaven, when the kings, actually, tawag ko doon kings kasi meron silang corona, ay kanilang ibinaba ang kanilang corona, glory was given to the one seated on the throne, then there is blessing forever. So, ito po ay maya't maya ang nangyayari. At the same time, di ko alam po paano, merong paghahari. And each one, tawag nga po sa lahat ng mga anak ng Diyos, you are a royal priesthood. Ikaw ay namamagitan sa Diyos at maging doon sa lahat ng mga tao. You are a royal priesthood. Ikaw ay naglilingkod sa hari. Kaya yung gawain na yun, ito ay hindi static, it is dynamic. At ang binibigay sa atin ng Diyos ay kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian ay kanyang ibinibigay din sa lahat ng mga kasama niya doon sa langit. Lahat ng mga nagtiis, lahat ng nagpakumbaba, lahat na naging tahimik, lahat ng mga nagtagumpay hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Amen? Tayo po lahat ay tumayo at atin po ipag-pray po ang ating kapatid. Yung medical issue. Panginoon, kami po lahat ay atin po itaas sa ating kamay towards Him. Panginoon, sa lahat sa amin, Panginoon, ngayon ay sa inyong humihingi ng inyong habag at biyaya sa aming kapatid na si Sid. Kayo, O Diyos, ang siyang magpalakas sa Kanya. Kayo, O Diyos, ang magbigay sa Kanya ng katatagan at maging ang Kanyang kalusugan. Sa amin paghingi sa inyo, O Diyos, bigyan mo po siya ng kapayapaan, maging ang Kanyang buong pamilya. Let your will be done, Lord. Kay Kristo po lamang ang luwalhati at sa amin ang inyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse 9 to 10 sa Tagalog, dahil sa pananampalataya nanirahan si Abraham sa lupaing pinangako sa kanya ng Diyos, kahit na sa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. So kung bigyan itong emphasis, ito pong mga salitang ito. Verse 9, next. Yan. Kahit na sa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Abraham lived as a foreigner. Siya ay isang dayuhan doon sa lugar na yon. Kaya nga, maging ang kanyang tirahan, ito yung hindi townhouse, hindi ito bahay na permanente. It is a tent. Kung saan nais ng Diyos siya papuntahin, pumupunta siya doon.
Lumipat ka doon, lumipat ka rito, lumipat ka doon. Kaya tolda ang kanyang tirahan. And it is so interesting, it is also the same thing sa atin. Ito ang larawan natin ngayon, mga kapatid. Ang sabi po sa atin sa Colossians chapter 3 verses 1 to 3, atin bagang ituon ang ating isipan sa mga bagay na nasa langit at huwag dito sa lupa. Set your minds on things above and not on things on earth. Where Christ is. Ando doon si Kristo. Doon natin ituon ang ating mga paningin, ang ating mga prioridad, ang ating enerhiya, doon natin ituon. So si Abraham, doon siya tumira parang isang dayuhan. Although binigay ng Diyos sa kanya. Don't make a mistake about it. Binigyan siya ng property. Mamili ka rito, doon ba o dito? Pinapili siya. Kanya ito. Pero the attitude of Abraham is what we need to have today. Hindi tayo dito magtatayo ng kaharian na para bagang ito na lamang ang ating tanging pag-asa sa ating buhay. Hindi tayo nandito tumitira sa mundong ito na parang ito na lamang ang ating final destination. Hindi dito, mga kapatid. Nung si Pilato at ang Panginoong Hesus ay nag-uusap, sabi ni Pilato sa kanya, narinig ko, ikay hari. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, yes, hari nga ako. Pero kung alam mo lamang kung ano ang aking kaharian, hindi dito ang aking kaharian. Kasi kung dito ang aking kaharian, tatawag lamang o isang tawagan lamang ang aking mga mauutusan, and they will come to rescue me. Pero hindi dito ang aking kaharian. Ikaw pala'y hari. Sabi ni Pilato sa kanya. Mga kapatid, ganun po din sa atin. Hindi dito nakatuon ang Panginoong Hesus para magtatag ng kaharian. In fact, binigay sa kanya opportunity, binigay sa kanya ni Satanas nung siya ay dinila sa pinakamataas na tore. Sabi niya, doon sa isa sa kanyang mga pangtukso, nakikita mo ba lahat ng mga kaharian na ito? It was shown all the kingdoms on the earth. At ang sabi ni Satanas, ikaw ay yumukod lamang sa akin at ako ay iyong sambahin at ang lahat ng mga kaharian na ito, lahat ng karangyaan, kayamanan, kapangyarihan, ay ibibigay ko sa iyo. Make no mistake about it. Bago po sumagot ang Panginoong Hesus, ang lahat ng kaharian dito sa lupang ito, the principalities and the rulers in high places, ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas dito po sa lupa. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin dito sa Pilipinas, na naghahari dito ay naghahari ng korupsyon. Nakita natin yan na po. Hindi natin po pwedeng sabihin, spirito ng korupsyon, ikay lumayas. No, we cannot. Dahil ang naghahari dito on a legal basis was given to Satan. Kung doon sa ibang bansa naman ay tungkol naman sa sexual immorality o tungkol sa iba't ibang mga issues. Doon ay nandoon katulad sa Amerika. Makikita natin din ng iba't ibang mga issues doon. Ang naghahari doon ay hindi Diyos. Ang naghahari doon, binigay ang paghahari doon sa mga principalities na hindi galing sa Diyos. Nung nagkaroon ng rebellion sa langit, sila ay tinapon dito sa lupa. Dito ang kanilang kaharian. Kaya mga kapatid, hindi tayo po pwede dito maghari. Hindi dito bahay natin. So anong gagawin dapat lamang ng mga Kristiyano at ng tagasunod ni Kristo? Yung mga bunga ng kanilang ginagawa, we go against the tide. Pero yung mga kaharian dito, hindi natin pwedeng buwagin sapagkat ito ay tinatag ng Diyos. All authorities, sabi sa Romans chapter 13, has been given by God, comes from God. Even though the authority is wicked, kahit masama ang mga otoridad, ito ay tinatag ng Diyos. Darating ang panahon, babaliktad. Ikaw, kung manatili ka sa Panginoon, darating ang panahon, ikaw ang hahatol kasama ni Kristo pagdating ng panahon. Sa ngayon, we keep quiet in our faith, but we go against the tide in following the commands of Christ. Paano? We follow God's commands in Christ.
We preach the gospel, we make disciples, we teach them to obey, and we baptize them in the name of the Lord Jesus Christ. That's what we do. We make that influence. Ikaw ang asin dito sa mundong ito. Ikaw ang ilaw. Hindi mo papalayasin ng mga gobyerno. Lalaban ka doon sa pamamagitan ng righteousness at katuwiran ng Diyos in the Holy Spirit. That's what we do. Pero huwag kayong mag-alala, darating ang panahon. Ang paghahari ng lubos na katuwiran ay darating. Hindi dito. Kaya huwag tayo dito aasa, mga kapatid. What we want to do for the next 2 months ay tanggalin ang ating isipan dito sa mundong ito na ito baga ang ating final destination. Itong lupang 200 metro ito na lang ang aking buhay. Pakipaglaban ako, makipagpatayan ako para ako magkaroon ng lupa. Hindi po pwede yung aking mana ay kunin sa akin. Itong aking posisyon dito sa kumpanyang ito yung aking pinaghirapan, my dream company. Hindi po pwede ako matanggal dito. Itong aking asawa, ito yung aking buhay, ito yung aking mundo. Well, you're all wrong. Because the kingdom of God, where Jesus' blood was poured, is not here on earth, but in heaven, where He is preparing for you and me right now as we speak. Hallelujah. Ito yung pinagbuhusan ng dugo ni Kristo. Hindi dito sa lupa. Sa isang iglap, basahin niyo yung mga Biblia. Revelation chapter 20. Ang langit at ang lupa ay tumalilis sa harapan ng trono ng Diyos. Sapagkat darating ang panahon, tulad ng naiula kay Abraham sa Genesis, sa ating binasa, nakikita niya ang isang syudad. The new heavens and the new earth. Basahin po ninyo yung Bible, Revelation 21. There's a new earth and the new heaven that's going to come in perfect government and in perfect ecology ng lahat. Perfect environment. Sa ngayon, sabi sa ating binabasa at ating BSC, came across that, right? Sabi sa Romans chapter 8, sa ngayon itong mundong ito, lahat ng mga nilalang sa sanlikha ay umuungol, naghihinagpis at umiiyak. Sapagkat pabulok ang mundong ito. Huwag dito mapako ang ating isipan sa mundong nabubulok. Mismong ang ating mundo ay naghihintay na para siya ay tubusin. Kaya hindi dito ang ating puso, mga kapatid. Meron tayong inaasahan ng mga higit, mas malaki, mas maringal, na ngayon ay pinaghahanda ng Panginoong Jesus. Amen. Stay in the faith in Christ. Dahil hindi ito ang ending. Hindi pa tapos ang storya mo, mga kapatid. Kung dito ikay api, kung dito ikay kulang, kung dito ikaw hindi pinapansin, wala kang imik. Katulad pa ni Abel, nung siya ay pinatay, umimik ba siya? Wala siya kahit anong imik. Wala siya kahit anong salita. Ang maraming salita, si Cain. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Ngunit ano sinabi doon? Sabi ng Diyos, naririnig ko ang tinig ng kanyang dugo at siya'y aking ipaghihiganti. Mga kapatid, wala ka man ginagawang pagganti rito sapagkat sinusunod mo ang salita ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, vengeance is mine, says the Lord, but God will avenge your blood. Amen. He will avenge for you. Kaya kung dito kulang ka, may darating ang panahon. Blessed are the meek. Yung walang imik. The meek. For they shall inherit the earth. It's not this earth, new earth, and the new heavens. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi dito, mga kapatid. Sabi nga ni Pablo, kung itong mundong ito na lamang ang ating inaasahan, tayo na ang pinakang kaawa-awa sa lahat. Amen. And Christ is the biggest scam of all. But it's the other way around. Because sabi ng Panginoon, ako ang daan,
ang katotohanan at ang katotohanan. He is the truth and He is the way. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, ako'y pupunta sa langit, maghahanda ako kayo, bababa ako dito, kukunin ko kayo, at alam niyo na kung paano pumunta doon. I've been with you for the past 3 years. Kahit sa tolda lang. So mga kapatid, ang ating attitude dito, ano po? Wala tayong permanency dito sa lupang ito. There's no such thing as permanent. Wala. Kahit anong bagay dito, nabubulok unti-unti. Kahit anong bagay. Kahit itong building na ito'y bago, pero ito'y unti-unting kinakalawang, unti-unting sinusukat-sukat na ito ng mga anay. Tinitingnan, inaamoy-amoy na unti-unti ito. Subukan mo huwag magwalis dito na 1 linggo. Maging ating mga katawan, kung inyo napapansin. Bagamat marami itong baby face, pero sa totoo lang, yung edad dumadagdag. Tama po ba yun? Subukan nyo huwag maligo ng 3 araw. So ito yung ating attitude. Tumira si Abraham sa tolda. Temporariness. It's a temporal thinking on earth because our minds is set on our hope sa ating pag-asa. Sapagkat inaasahan talaga, verse 10, sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham, ito yung katotohanan talaga kanya inaasahanan ay isang lungsod na may matibay na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. So ano ang pinaghahanda ng Panginoong Hesus ngayon habang narito tayo sa pansamantalang tirahan sa mundo? Ano ang kanyang pangako? Sabi ni Jesus, ito nga po yung nabanggit ko kanina, huwag kayong kabahan. Meron akong ginagawa under construction. Right now, the Lord Jesus Christ is in the construction business. Ginagawa niya ito habang tayo nag-uusap. Kapag naroon na ako at naipaganda ko na kayo ng lugar, babalik ako at sasama ko kayo upang kung saan ako naroon din kayo. At, na-search nyo na ba? Sila, alam na nila sabi ng Panginoong Hesus Kayo, na-search nyo na ba? Papaano? Natingnan na nyo ba sa Google Maps or sa Waze na spiritual na binigay sa atin ng Panginoon? Nabasa nyo na ba sa Bible? Nakinig na ba kayo? It's so important na ang daan na yon ay alam ninyo. So ito po yung ating mga tanong na gusto nating sagutin unti-unti, hindi lahatan. This is about your all-important destination. Number 1, ano ang iyong destinasyon? Alam mo ba ang iyong pupuntahan? Anong meron doon? Anong sabi nila sa reviews? Na-search mo na ba ang daan papunta doon? Now, sa mga susunod na linggo, ano ang ating mga tututunan? Ano ang mga tanong ukol sa langit na destinasyon ng mga na kay Kristo ang sasagutin ng salita ng Diyos? Meron po akong napanood na isang video yung sa pastor. Used to be a skeptic, na engineer siya, na atheist. Pangalan po niya si Pastor John Burke. At nag-interview siya ng 1,500 na hindi po bang clinically dead? Wala na, flatline na. Sa ECG, ni-revive na, nag-ECG, flatline na, patay na. But they went back alive again. So, ni-interview na yun. Ang kanyang qualification para ikaw ay kanyang interviewin, ay kinakailangan nag-flatline ka na, medically speaking. At ngayon, ikaw ay siya, at ikaw ay muling nabuhay, na-revive. There are some commonalities. May mga common silang mga nakita. Una, nakita nila, mayroong iba dito yung mga Hindu, ha? Never nakabukas ng Bible, never nakapagbasa ng Bible, never nakarinig ng kahit ano, at marami sa kanila ganon. Sabi nitong Hindu businessman, nung siya'y namatay,
nakita niya, nung that time na siya ay nag-flatline na, nakita niya ang isang syudad, ang ganda ng mga building. Sa bawat poste, 4 na poste, merong 12 gates yung building na yun. At iba-iba ang kulay, napakaganda. At ang kanyang paningin, hindi katulad ng paningin natin dito, lahat ay nakikita niya, napakaliwanag, napakalinaw. At ang lahat ng mga nakikita niya doon ay iba't ibang mga kulay. Ang mga kulay ay may tunog. So sabi ko sa inyo, mahirap maintindihan eh. Nararamdaman pati, nasasalat ang kulay, at ang liwanag ay sobrang napakaliwanag, nandoon sa gitna ng syudad, at nararamdaman ang ilaw, tumatagos sa kanya, at ito'y nangungusap. Sabi sa inyo, mahirap maintindihan ng langit eh. Ilaw na nangungusap, nararamdaman, may tunog, at nasasalat. Among many of them, doon sa 1,500 na mga namatay at nabuhay muli at in-interview, ito yung kanilang common na sinasabi. Revelation 21 talks about the city at maging si Abraham na ang gumawa ay hindi tao. Out of this world which is in heaven. Na mga kulay na hindi kayang i-describe dito sa lupa. Kulay na may boses. Hindi ko alam paano. At ang pag-uusap doon ay hindi tulad ng pag-uusap dito na may lingwahe, lumalabas sa bibig. Puso sa puso nakakaintindihan. At never pa sila nakaranas ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng mga sumalubong sa kanya. Hindi pa siya tumawid doon sa loob ng pinto. Merong maliit na pinto. At sinabi sa kanya ng tinig, hindi pa ito ang oras mo. At bumalik ka at sabihin mo, these are visions. At ito'y sinabi kay Joel, in the last days, your men will dream dreams and will see visions. Sa mga imposibleng mga lugar, sa imposibleng lugar na kung saan po pwede pumasok na malaya ang gospel, God will talk in visions. Hindi na iba noon at hanggang ngayon. So what I'm saying, whether yun yung sinasabi nila dahil sila nang i-scam lang o hindi, the point there is, meron talagang syudad. Hindi dahil sa sinabi nila, pero it just confirms what the Bible says na merong syudad na ipinaghanda ang Diyos. Ngayon ay pinaghahanda niya. Para sa atin ipinaghahanda, pero malamang sa kanila, sa Diyos, maraming inihanda na. Dahil sa Diyos ay walang oras. Tayo, ang oras natin ay padiretso, palinya. Ngunit sa langit, ito'y buo. Hindi ko alam paano ko papaliwanag. Lumipas, nakalipas, at yung future, at yung parating, ay iisa para sa Diyos. Hindi kaya ng aking isipan. Paano yung bukas ay ngayon, at yung nakalipas ay ngayon din. But then, those are the common things na mayroong na pinakita sa kanila. So beautiful, beyond words. At ang huli mga sinabi na, Panginoong Jesus, by some reason, kilala nila kaagad si Jesus. Pwede bang dito na lang ako? Ayoko nang bumalik. Same thing as Peter said in the Transfiguration. Ayoko nang bumalik. Muli sila'y pinabalik. Ang kakaiba lamang sa kanila, sila'y namatay, nakita nila, nabuhay muli, at ngayon ay sinasabi nila, confirming the Word of God. Mga kapatid, meron po ako mga tanong. Marami ako mga tanong. Sa ngayon, bago dumating si Kristo, marami tayong mga tanong. Ito po yung ating i-attempt na ating tingnan. Nasaan na mga nananampalataya na pumanaw na? Are they in heaven? Is that called heaven? There are many levels in heaven. Ano-ano ito? Nasaan na mga hindi nananampalataya? Ano ang kanilang kalalagayan? Sa langit nga ba ang final na tahanan ng mga mananampalataya? Ano ang mangyayari sa unang minuto ng ating pagpanaw sa mundo ngayon? Naitanong ko na ito, tatanungin natin ulit ito. Makikilala ba natin ang isa't isa sa langit?
Maalala pa ba natin ang mundong ito? What does the Bible say about that? Ano ang larawan ng bagong langit at lupa? Nakababalik ba sa lupa ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na? Ang ibig sabihin, nakapagmumulto ba? Doon sa mga kinakabahan, ang mabilis na sagot dito ay hindi. Kaya kung meron mga nagmumulto sa inyo, yan ay mga evil spirits, familiar spirits, ginagaya ang mga spirito ng iyong mga kakilala. So, cast them out in the name of Jesus because they are evil spirits. And be careful playing with evil spirits. They can manipulate you. And etc., etc., etc. Tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, ang inyong po mga pasilip sa amin, sa pamagitan ng inyong mga salita, sa mga darating pang mga manlinggo, bukawin mo nga po ang aming mga puso at damdamin upang kami po ay mapuno ng galak sa pag-asang ito na buhay, na sa inyong ipinaghahanda ngayon, kami, O Diyos, ay mapuno ng kagalakan as we anticipate the grandeur of the glory of heaven and for the new earth and the new heaven as you prepare at sa inyong pagbalik, Panginoon, ay kami ay duroon. Tulungan mo nga po kami, O Diyos, na kami po patuloy na sa inyo ay kumapit, sa inyong mga salita manatili, at magbunga kami ng sagana sa magitan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Ito pa aming dalangin. Amen. Amen and amen. Ngayong umaga, tayo po ay binigyan ng Diyos ng lakas. At gagamitin po natin ito para papurihan ang ating Panginoon. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng tinig at gagamitin po natin ito upang awitan at sambahin ang ating Diyos. Binigyan po tayo ng Diyos ng buhay at gagamitin po natin ito para sa kaluguran at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Let us give Him praise, honor, glory, and worship. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, our Lord. Thank you, our Savior. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Sing. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Sing, church. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin,
bahagi po ng pagsamba. Pagsamba natin sa ating Panginoon, tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Hallelujah. Walang hanggan po ang ating Diyos. Kaya't karapat-dapat po din siyang bigyan ng walang hanggang pagsamba at papuri at pasasalamat. Yes! Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Tanging sa'yo lamang aming Panginoon. Sabay-sabay po tayo sabihin natin, walang hanggan. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi
So tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po dadako po sa ating banal na hapag. Ginagawa po ito natin dahil ito po ay pinag-utos sa atin ng Panginoong Yesus. At dahil tuwing ating gagawin ito, ating ginuginita at ating inaalala, sinasariwa po natin ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay at ang ating pakikipag-isa sa kanya. Let's pray. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil ito po ay napakalaking pribileyo that we follow your commands, that we be part of your body. So, Panginoon, ang tulad ng inyong pong pinag-utos sa amin sa inyong mga salita, aming suriin ang aming sarili, na hindi kami nagkakasala sa inyong katawan, sa aming kapwa, na meron kami po inyong bigyan ng pagpapatawad sa aming mga puso upang patawarin namin aming mga kapatid na bahagi ng inyong katawan. Pagpalain po ang lahat ng mga kasama sa banal na hapag ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Ito pa aming dalangin. Amen. Amen. Babasahin ko po ito sa unang Korinto chapter 11. Sabi po ito ni Pablo sa verse 23. Sabi po rito, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Atin mo sabay-sabay na kainin. At matapos maghapunan, dumampot din naman siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayong tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin. Pagpalain nawa ang lahat ng nakibahagi sa banal na hapag sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y muling umawit ng masaya at masigla sa ating Panginoon. God bless us all, church. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praise
my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever again, my praises to you, my praises to you, my praises to you, my praises to you. Wow, we praise you, Lord. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong pangakong langit. Ang nais po namin, Panginoon, ang nasa ng puso namin ay makarating dyan sa langit, sa piling mo and to be with you for eternity. Kaya po ngayon, Panginoon, dalangin namin sa pangalan ni Jesus, habang kami ay narito sa lupa at naghihintay ng iyong muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, tulungan mo kami, O Diyos, na kami po'y makapaghanda upang maging karapat-dapat na kami ay isama mo dyan sa langit at pagdating sa langit, Panginoon, ay i-welcome mo kami at hindi mo kami tatalikuran, O Diyos. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na ilagay mong patuloy sa puso ng bawat isa sa amin ang pagnanasa, hindi lamang ang pagnanasa, kundi ang kakayahan na lagi pong pumunta sa mga lugar kung saan nahahayag ang iyong mga salita. Ang mga salita na patuloy na nagbabago sa amin, O Diyos. Patuloy na nagbabago ng aming mga kaisipan, patuloy na nagbabago ng aming damdamin at ang aming mga gawi, O Diyos. Pagkat ang nais namin, Panginoon, is to be with you for eternity. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tulungan mo po kami na katulad ng mga babaeng dalaga, wise virgin, Panginoon, na handa po na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang groom. Tulungan kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po'y maging handa sa tuwina, sa paghihintay namin sa pagbabalik ng aming groom. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. At yan po'y magagawa lamang namin, Panginoon, mapagtatagumpayan namin, sapagkat kami po ay laging hihingi ng tulong sa tulong lamang ng banal na Espiritu, Panginoon. So 100% Panginoon, hinihingi po namin ang tulong ng banal na Espiritu upang kami po ay maging matagumpay sa buhay na ito. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, salamat din po, Panginoon, sa mga salaping ito. Ito po ay binigay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Bilang tanda na anumang meron kami ay galing sa iyo. Wala naman kaming masasabing amin, Panginoon. Ang lahat ng meron kami ay sa iyo galing. Maging ang aming mga lakas, ang aming mga isip, ang aming talino, Panginoon, na ginagamit upang kami po ay kami ay magkaroon ng bawat sentimo na meron kami. Yan pong lahat ng iyan ay galing sa iyo at marapat lamang namin nakilalanin iyan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na sa buong isang linggo, kami po'y patuloy na ingatan mo. At sa susunod na linggo, kami po'y muling dadako sa lugar na ito upang kami po'y sama-samang makinig ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat sa amin, sa amin pong paglabas sa building na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you all po. See you next Sunday.